In this video, magkakaroon lang ako ng update regarding Casyola loan app na magugustuhan natin. Kasi sa recent video ko regarding fast approval loan apps, no, naisama ko kasi itong si Casyola loan app na nasa 7 days to pay lang at buo siyang matatanggap. And some of my viewers po, no, sinasabi nila na nagbago na daw si Casyola. Hindi na daw siya pa 7 days to pay. Every 15 days na daw po yung kanyang payment. So, lumalabas po na twice a month ang payment natin kay Casyola. And may nagsasabi din na 1 month to pay daw siya. Well, it's been a long time na hindi rin ako nakapag-update dito kay Casyola loan app. And this time nga, no, i-confirm natin yan kung gaano ba katotoo na bago na nga siya, hindi na siya pa 7 days to pay. And still naman po, ang maganda kay Casyola loan app, buo po talaga siyang matatanggap. And one more thing, based sa experience ko, hindi po nanghaharas tong loan app na ito. The last time, within 7 days to pay, pang 7th day talaga, doon ako nagbayad. Di naman sila makulit din. One reminder lang po sila. I don't know ngayon kasi since po nagkaroon ng bagong update this May 2025 lang. Kaya expect talaga natin na nagbago nga talaga si Casyola. Well, don't worry guys, lahat po ng details regarding Casyola, including the application. Kasi ang bilis lang pong apply dito kay Casyola, FYI. Wala siyang hinihinging mga kahit anong income proof. Kahit unemployed tayo, housewife, freelancer, employed, etc. No? Pwede tayong lahat dito. So lahat po yan, no, i-share ko sa inyo para wala na yung tanong. Well, itong si Casyola loan lang po is downloadable po siya sa Google Play Store pa lang po. Wala po siya sa iOS or sa App Store po. Well, sabi niya dito, nagpapautang pa din po siya up to 25,000 pesos. But doesn't guaranteed to ha, na agad-agad talaga mahihit natin yung maximum credit limit nila. Lalo na kapag tayo ay first timer. So, magtyaga muna tayo sa mga hindi kalakihang offer nila. Well, si Casyola po is under pa rin po siya kay Sun Loan Lending Investors Corporation. So, visit ko po yung SAC website under po sa list of recorded online lending platform kasi po ito ay considered na online loan application. So, dapat nandun siya nakapabilong. Whereas, nakita ko po siya sa list of lending companies which is naka-register of well, anyways, no, I don't know kung bakit wala siya doon. Kaya nga good to know na yung mga ganitong loan app na wala sa SEC website, sinisilip talaga natin at ina-update po natin, sinusubukan mismo. Well, by the way, this is the updated application po ngayon ni Casyola as of today. So, kapag na-download na po natin yung app, no, open lang natin yan, nanghihingi po sila sa atin ng permission po na to access the camera device, location, SMS, and etc. Then, okay lang po natin to na ina-agree nga po natin. And then, right after that one po is we need to input our mobile phone number here to have a registration here sa Casyola loan app. And then after that, magpapadala po sila sa atin ng verification code. I-fill up lang po natin yan and then sign up lang po tayo. Then right after po nito po is kailangan po natin mag-set ng password and hindi po siya gaano ka-strong kasi guys, kahit 1 digit lang na pare-parehas is gagana siya. Then dito na po agad tayo sa basic information po na kinakailangan po nila sa atin. So fill up lang po natin yung portion na ito guys. And then dito po sa baba is our job type. So ito po yung sinasabi ko sa inyo na marami po silang choices dito like unemployed, student, housewife, freelancer, unemployed individuals of course. So pipili lang tayo po ng isa dyan. So hindi naman sila nagre-require ng mga kahit anong income proof po. So only the details they need. Written lang po lahat itong nandito. And then kapag po na-fill up na po natin itong portion na ito, so next tayo, which is followed by the contact information or the character references po. So dito po, dalawa lang po yung hinihingi po nila. So magdadirect po siya sa ating phone book list sa ating phone. Kapag po na-provide natin to, move on tayo sa next, which is the facial recognition na po. So, sundin lang po natin yung instruction dito and then, sasubmit po natin. And then, after po nito, no, lalabas po dito yung pinaka-dashboard po ni Casyola na nagpapautang daw po siya ng up to 25,000 pesos nga. And then, they can process daw as fast as 3 minutes lang daw. And then, meron silang terms dito na up to 180 days. Pero huwag masyadong mag-rely dito guys ha, kasi malalaman natin yan kapag nakapag-apply na po talaga tayo. I-click lang po natin tong apply now. I need to go to my phone settings daw para daw i-allow ko daw po itong si Casyola na ma-access nila, no? Para makapag-proceed po ako. So, after po nito, followed by my ID information po. So, ito nga po pala yung mga IDs po na nire-required po ni Casyola. Actually, may mga recommended ID type po siya dito. Meron ding other type, which is limited lang din. So, kahit isa lang naman po dito, yung ating isa-submit, and for me po, I choose my national ID. And then, after po nito, kailangan din po natin picturean ito, no? So, pipicturean natin front and back. And of course, dapat malinaw po yung pagka-picture natin. And kapag na-capture
na po yan ng camera. Lalabas po dito yung mga ID information like ID number, our name, birthday, gender of course. And then after po nito, ganun lang po kadali dito mag-fill up or mag-apply po kay Casyola. Kasi nasa credit reviewing na po agad tayo. Antayin po natin kung ma-offeran tayo. And luckily po, may offer po si Casyola sa atin na 500 pesos this time. So sabi ko naman sa inyo, hindi po talaga guaranteed po. Lalo na po kung tayo ay first timer. So usually mag-i-start tayo sa maliit na amount. And ito na nga, i-confirm na natin kung talagang legit ba na hindi na siya pa 7 days to pay. So meron siya dalawang installment terms sa akin, 3 terms saka 2 terms. So kinli ko po yung 2 terms niya. Tignan natin kung ano naman yung mai-offer niya dito. So based dito, totoo nga na hindi siya pa 7 days to pay from today that I'm filming ha. So within 15 days po talaga yung payment natin dito, no? And ang syala ha, by 2026 ko pa babayaran yung 4 pesos dito. So all in all po, kinampit ko po yung kanyang interest rate. So lumalabas po na 15.8%. Lahat po yung aking babayaran dito. For me, okay na siya guys. Anyways guys, kung ipaproject ko lang siya na 15 days to pay, then 15% ang interest, mataas siya. Hindi tayo magpapaka-ipokrita dito, no? Pero mas okay na rin siya compared sa nagsi 7 days to pay na loan up na almost 50% yung hinihingi nila. Kung maliit lang naman yung amount natin, okay lang din sa akin ha, kasi nga maliit lang din yung loan amount ko. For me, okay na rin siya. Kung walang-wala talagang makakapitan ano, or wala talagang mapag-utangan, pwede na to, pangsalba na rin kung kinapos. Well, sinilip ko din yung kanyang pang 3 terms and within 15 days nga po talaga yung bayaran dito. And lumalabas po na parang hanggang 1 month to pay nga po. Ito yung sinasabi niyo na nagwa 1 month to pay pero every 15 days po yung payment niya. Which is mas okay po sana no kung 3 terms yung kukunin natin kasi mas maliit, konti lang naman yung interest rates niya. Which is lumalabas po na 23.4% for 1 month to pay ha. Yun lang yung estimation ko dito and then every 15 days po yung interest rates niya. Kanina sa 2 terms 15 point something percent siya which dito po 11.7% lang kapag 3 terms yung kinuha natin. Which is ako naman guys, ang kinuha ko is yung 2 terms lang para mabilis ko lang siyang mabayaran kasi gusto ko lang naman siyang ipakita sa inyo at i-share sa inyo. Gusto ko lang siya i-try. So after this one, kailangan ko pong i-provide yung aking withdrawal method. Through GCash ko lang din po siya ipapasend kasi yun yung usual kong ginagamit. Then after that, sinabit ko po and then processing na po agad siya. And then under review na po tayo. Nakalagay po dito na mag-wait daw ako ng after 1 working days. Alam nyo ba guys, hindi pala siya agad-agad po na ma-receive ko. So siguro depende sa time. Sa office hour po ata nila kasi 7 AM po ako nag-apply dito. And then, na-receive ko na po siya. Na-notice ko na po siya by 9 AM na. Parang after 2 hours po ata. Pero for sure po, talaga namang marireceive natin at buo ko po talagang natanggap itong 500 pesos po ni Casyola. Which is, okay na din siya guys. And totoo nga po na nagkikater po siya ng pa 15 days to pay or for 1 month to pay nga po. So for me, okay siya guys. Madali lang mag-apply and wala nga po siyang masyadong hinihing mga requirements and then wala din payslip na nire-require. Kita niyo naman po yung buong application ko. Pero okay lang to kung kinapos lang tayo at kailangan natin ng medyo kaunting fund, pwede na to. Compared talaga sa mga ibang loan apps po, ng mga loan shark talaga. Alam nyo na yan. Well, let's see in the long run ha. If ever po, after ko pong mabayaran to, kung mag-i-increase siya sa akin, i-update ko kayo. Don't worry kayo. Dapat po nakasubscribe po kayo and click nyo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching. Bye!